na marami talaga silang pinapadala. And paano nila minamanage yung finances nila? Nagsisiuwian yan sila ngayon, di ba? Yes. Sila yung kumikita. Pero para kanino ba yun? Welcome to episode 20 of Beyond the Code. I'm Adam. I'm Beng. I'm Josh. And I'm Jack. Yay! Andito na ulit tayo, di ba? Yes, wala tayo doon. Kumusta naman kayo? Ay, talagang kumuwi. Sino na May fans pa din. May audience po kasi kami. Katulalan. Ang init. Okay. Oh, ano mga ano natin? Kumusta kayo, girls? Ayan. Oh. Kumusta ang mga buhay-buhay? Okay naman. Okay naman. Very orangey. Orangey. Ayan. So ngayon, Ano ang topic natin? naalala nyo before, nagkaroon tayo ng topic about OFWs. Yeah. So, OFW, I think it's episode 14. Yes. Tama ba? OFW stories. So, maraming nakapanood nung episode na yon. Tapos ngayon, parang continuation lang siya nung episode natin na yun. Okay. Kasi that time, pinag-usapan natin paano nila minamanage yung finances nila Yes. as OFWs. This time, i-discuss natin paano ba i-manage yung finances nila or yung kita nila with their families. Diba? Okay. Okay. Yes. Money conversations with family back home. Kasi 'di ba, as OFW, sila yung kumikita. Pero para kanino ba 'yun? 'Di ba? Tsaka, tong season na to, nagsisiuwian yan sila ngayon, Oh, di ba? yes. November, December. Bare month. Bare months, di ba? At ito yung panahon, Bakasyon. ito yung panahon na marami talaga silang pinapadala na remittances to their families dito sa Philippines. Kasi nga, bare months na. It's gastos season. 'Di ba? Especially yung mga di makakauwi. Oo. Yung mga di Kumbaga, sila yung, ito yung time na binibigay nila lahat ng mga ipon nila, ng mga kailangan. At saka syempre, yung mga pangregalo. So every month, maraming OFWs yung nagpapadala ng remittances nila. Lalo na ngayong bare months, di ba? Pero very few talks about kung paano ginagastos. Or paano ba dapat nila gastusin? Di ba? Paano, saan ba napupunta yung remittances ng mga OFWs natin? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Meron ba kayong mga stories or mga experiences about remittances or paano hinahandle ng families ng mga OFWs yung remittance na pinapadala nila? Makaka-relate ako dyan. Yes. O kasi, lumaki ako ng OFW ang father ko. Di ba? So, kami yung nakaka-receive na remittance. Tapos every month. Depende rin kasi yan siguro dun sa nag-handle, yung pinapadalaan. So, syempre, bata pa lang ako nun. Makaka-relate ako dyan. Kasi, di ba nga, bata ako, OFW yung father ko. So, lumaki akong, may nare-receive kaming remittance. Na that time, wala sa akin, actually hindi ko alam ang value ng pera Parang ganun. Kasi bata ka pa siguro. Oo, bata pa ako noon. At hindi naman ako naturuan kung paano siya pahalagahan. Noong time na yon. Kaya, ang alam ko lang, manghingi. Ganon. Manghingi. So, tapos, syempre, binibigay naman, di ba? So, yun yung perspective ko. So, parang hindi ko nakita sa amin na meron naging plano kung saan siya i-allocate. Kasi, readily available yung pera, monthly siya, at malaki. Dumadating. Malaki Monthly dumadating. malaki. Tapos, malaki siya. Tapos, so every
na ano ko niyan, parang hindi nga kami nagluluto sa bahay, lagi kami sa labas kumakain. Wow. That time. Totoo yun. Na dumating din naman yung point, kasi nga nagkaroon ng issue sa family. So, nawala lahat yung ganon. Yung ganong tawag dyan. Ganyang lifestyle. So, ang hirap din i-adjust, di ba? Correct. Oo. Na dun mo lang malalaman or marirealize yung value nung pinapadala. Ganon. Na nung time na na-experience mo yun, hindi mo yun nare-realize. Ganon. Yun yung tingin kong yun yung masashare ko. Kung bakit ako nakaka-relate dyan. Ikaw, Beng. Ako naman meron akong kakilala. Yung family niya dito sa Philippines mishandled the remittances. Oo, mostly talaga. So yun yung niya, struggle niya, challenge niya ngayon kasi dapat uuwi siya itong bare months. Kasi ang alam niya, dahil siya yung breadwinner ng family, ang alam niya is may ipon sila, may savings. Napagawa yung bahay, ganyan. And then, nung na-realize niya, hindi. Parang may nag-inform sa kanya na hindi pa tapos yung bahay niyo. Actually, parang yung pa lang siya, pundasyon pa lang. Malayo pa dun sa, malayo pa dun sa binivision mo na buo na, grande. So, wala pa siya dun. So, sabi nung friend ko na yun, sabi niya, paano ako uuwi pa? Kung ganyan na kailangan niya na naman, feeling niya kasi kumbaga parang nasa isip niya is bakasyon siya dito. So yun pala, na-postpone ulit yung vacation niya kasi nga the money he sent here was mishandled. So yun yung sad naman dun, di ba? Parang Parang common yun no? Common, ewan ko common May movie pa nga na ganyan, di ba? Yes, Si Vice Ganda. correct. Oo, Yun yung sabihin ko. oo. Yan ba yung Sorry, sinabi ko. Yeah. Pero di ba may tapos di ba may insurance siya nun? O, di ba? May insurance din siya dun sa pelikula na yun, di ba? Oo. Kaya di ba nag-pretend siya na Kaya nag-pretend sila na dead na siya. Oo nga. Parang, so perfect. Pero hindi ko din nakuha yung story, Oo. Na parang sobrang mishandled, no? Na, Oo. Sana mapanood din nila yun. At saka ang sakit nun, di ba? Kasi Oo. akala mo buo na yung bahay, tapos uuwi ka na, magbabakasyon ka na eh. Akala mo ito na yung hard-earned money mo, no? Ano ko yung kay Vice Ganda, ang pinipicture na pala yung bahay ng Kaya, kapitbahay. Hindi pala sa kanila yun. Yes. Diba? Oo. Masakit yun para sa kanila. Kasi di ba, siyempre mahirap yung ginagawa nila sa ibang bansa. Tapos akala nila na may napupuntahan yung At pinapadala. mag-isa lang sila doon. Oo, and yung lungkot doon, yun yung mahirap doon, di ba? Kasi yung pamilya na andito eh. Yun. Kasi nga, ang OFWs is generally generous sila. So sa tingin nyo, why is it hard for OFWs to say no sa financial request ng families nila? Sa To say tingin no? ko, oo. Ikaw, Beng? Ako sa tingin ko kasi 'di ba usually pag OFW, sila yung mga breadwinner. So feeling nila yung responsibility nila yun. Oo. Tapos yung mag-provide sa family nila dito. So parang feeling ko ganun, emotionally attachment na kailangan maibigay ko, mapag-aral ko sila sa magandang school, maibigay ko yung monthly allowance, food allowance nila. Yung kahit hirap sila doon, na kahit egg lang siguro yung kinakain nila doon, basta makakain ng masasarap rito and 3 times a day yung meal ng mga anak nila dito. Sa tingin ko ganun. Sa akin, sa Yung opinion feeling ko. of yung responsibility, Oo. tsaka yung feeling na kailangan mag-provide. Oo. Yeah. Tsaka Yun sa tingin siguro, parang they don't like to hurt the feelings of their family. Pwede. Parang parang gusto na sabihin na okay. Okay, di ba sabi mo, Beng, breadwinners sila, no? Yes. Most of them. So, isipin nila na, okay, kaya ko to. Okay, gagawan ko ng paraan para Oo. sa inyo.
'Diba? Kaya kumbaga, bakit ba sila pumunta doon? Kasi kailangan nilang mag-provide, kailangan nilang tulungan yung family nila. So kahit nahihirapan na sila, gusto pa rin nila na ma-please yung family or makapag-provide. Kasi para maalis yung guilt, yung para hindi sila mag-guilty na para gusto pa nila, okay, sige, papadala pa rin ako. Kahit, kasi iba, alala ko na naman yung kay, yung kay Vice. Ang ganda talaga na yun. Para parang sa movie ni Vice. Okay, tapos ikaw na. Para sa kayo, Ikaw na, Josh. Bunutan tayo kung kanino to ita-timestamp sa game. Well, actually iniisip ko nung time, yung teens ako, teenager ako. Bakit nga ba hindi humindi yung father ko sa akin? Hindi ko rin kasi hindi ko siya natanong dyan. Hindi kami nagkaroon ng pag-uusap talaga. Oo. Or Dahil sa open pagmamahal niya raw communication. sa'yo, Josh. Basta kapag sinabi ko lang, kailangan ko ng, di ba yung, hindi pa naman uso yung mga camera phone noon Video cam talaga. Tapos di ba mga camera Yun before, ganyan nilalagyan kalalaki. ng tape. Sa amin hindi. Na siya, yung video cam na maliit. wow. Oo, tapos Mamahalin. wala siyang tape. Memory card na lang. Ganon. Talaga, bata ka pa nun? Oo, hindi naman, mga college yata. Okay. College Okay, na. college na pwede. yan. Oo. So, Okay. parang may project lang kami sa school. Tapos, parang kailangan lang namin mag-video. It so happen na walang video cam yung kagroup ko. So, sinabi ko lang, kailangan namin ng video cam. Kasi may ganito kaming project. For that project, alam mo, nagpadala siya. Parang, hindi ko rin mag-gets yung tanong mo na, bakit nga ba, hindi ko malagay yung sarili ko sa shoes niya. Oo. Kasi hindi naman kami nakapag-usap ng masinsinan tungkol dyan. Ang alam ko lang, pag huminga ko, binibigay. Ganun. Siguro, parang parang maganda na hinga natin ng reactions or comments yung mga OFWs Oo nga. na viewers natin. Bakit nga ba, na nahihirapan sila mag-say no dun sa family nila? Kasi para makita natin yung point of view naman nila as OFW. As OFW. Oo. Diba? Comment nyo dyan, bakit nga ba na parang ang hirap mag-no sa family mo Oo. kung may hinihingi sila? Kasi Alam yung mo, tingin ko parang trait siya ng Filipino talaga to take care of the family. So sa tingin ko, it's a Filipino trait na talagang caring tayo sa family natin. Diba? Provider. Oo. Ganun. Parang kung pwede lang lahat, i-provide nila. At saka yung extended nga yung Family. family eh. Oo. 'Di ba? Kasi sa ibang culture or nationality, hindi naman ganyan sa kanila sa atin, 'di ba? And usually, talagang extended. 'di ba, yung mga nag-OFW or nag-abroad na Filipino is parang sila sa isang family, sige, ako na pupunta doon para lahat ng kailangan natin ma-provide. Parang talagang sakripisyo 'yun na umalis sila, 'di ba? Para sila yung magpo-provide ng lahat. So naman yung part ng family, 'di ba? Na naiwan dito. 'Di ba? Kasi minsan ang nangyayari kasi merong thin line ng pagiging generous and pagiging enabler. Na parang 'di ba? Ayaw naman natin dumating doon sa time na sobrang dependent sila doon sa OFW. Yes. 'Di ba? Yun yung ideal. Pero nangyayari yan, ha? Correct. Nangyayari yan. Oo. Madalas yan dito sa atin. Mm. 'Di ba? 'Di ba? Ano sa tingin niyo yung mga pwedeng gawin nung family? Ako or naman, yung wait lang. Yung dun sa, ni Josh, sa tanong niya kanina, kung bakit hindi mo maintindihan yung sa father mo? Bakit mo hindi magets? siya, ba't hindi siya Oo. nagno-no? Hindi siya nagno-no. Sa akin naman, feeling ko lang, Josh, bilang magulang kasi, feeling ng parent, pag hindi mo na ibigay yung gusto ng anak mo, parang masakit sa dibdib namin yan Totoo. bilang magulang. Totoo yan. talaga? Oo. Totoo. Kasi hindi naman ako Kasi- parent pa eh. Oo, Kaya hindi ko mas alam. masakit sa amin sa dibdib yan na parang hindi namin maibigay yung kung ano na dapat na ipinoprovide namin sa Correct. mga anak namin. So, para sa akin,
pagmamahal yun ng isang magulang sa kanyang anak. Especially magkalayo. Magkalayo Oo, lalo sila, na, diba? yun na nga. Oo, yun yung Parang pwede na niya. pambawi. Yes, yun yung pambawi niya na lang. Kasi parang I can't be there eh. Di ba? Hindi ako 24/7 nasa iyo. O, di ba? iPhone 17 Pro Ay! Max. Dito tapos. O, di ba? So, yun yun. Going back sa question mo, Ano sa tingin niyo pwedeng gawin, 'di ba? Nung OFW and nung family para siguro magkatulungan sila and medyo maiwasan yung mga ganong scenario na puro sacrifice lang tapos nagiging dependent yung family. hindi masayang yung effort ng mga Sa akin, open, OFWs. sa tingin ko, ngayon na-realize ko, open communication talaga. Kailangan pinag-uusapan yan ng bawat members ng family. Nung OFW, tsaka nung mga anak at nung asawa, na eto yung plano ko. Magmula pa lang sa plano. Eto yung papadala ko. Eto yung paggagamitan nyo niyan. So merong Parang ganun, transparency, transparent dapat. Tsaka clear sa lahat. Kasi yung sa amin naman nangyari, walang ganun eh. Walang plan. Kasi 'di ba, ang tendency kasi ng tao, kahit sinong tao, ang tendency kasi kapag nakahawak ka ng malaking pera at first time mo, ang tendency niyan is gastusin mo. Now, kung hindi mo pinagpaplanuhan bago po matanggap yung perang yan, hindi mo alam kung saan mo siya i-allocate, kung saan mo siya ilalagay, no? And waldas yan. Tendency Labas yan is, last. mas spend Diba? mo siya wrongly. Oo. Pero kung pinag-usapan nyo ng pamilya nyo na, anak, ito, yung pinadala ko, itong percent na to, yung Yeah. para sa Oo. tuition para sa tuition mo. O, mami, ito yung percent na to para sa panggastos nyo kada buwan, ganyan-ganyan. O yung matitira dyan, ipanglabas nyo. Yung mga ganon. 'Di ba? O kaya, ito, itong 10% na to, itabi natin para kasi papagawa natin yung bahay. So Yung parang mga ano ganon. yan, setting the same goal para sa buong pamilya. Na transparent sa lahat. Oo. Lalo na yung ganun, mami, saan ba natin ilalagay yung iniipon natin pang paggawa ng bahay? Kasi longer term yan na kailangan pag-ipunan, di ba? At saka, syempre, di ba, isipin natin na hindi naman sila habang buhay OFW. Yes. Yun Yes. Isa sa mga goal din yun is yung maging financially stable para makabalik na sila sa Philippines, 'di ba? Para kumbaga makasama din nila yung pamilya nila. Yeah. Kasi common yun hindi na pag-uusapan talaga yan. Oo. Parang padala lang, siyempre tuwan-tuwa, lalo na kung may balikbayan box. May mga box, ganun, 'di ba? no? Ay, Diba? naku, pag Pasko maraming box. Oo, di ba? Balikbayan box talagang, asan yung sa akin? Nakapangalan pa dyan, Diyosan. Di ba? Tama. May ganon. So, tuwan-tuwa kayo, pero nawawala or hindi nyo, nakakalimutan yung pag-usapan, yung mga mahahalagang bagay na ganyan. Well, sana nga yun, may open communication. Sana, sana yun, transparent. Diba na-mention mo, Idam? Yun, naalala ko naman, syempre, diba at one point, sabi ko, naging OFW din yung husband ko. So, naalala ko nun, ako, siguro very transparent, no? Kasi ako detailed pa. Kung saan ko na nagpadala siya ng amount, okay, yung remittance niya, no? And then ako, every month, so nakalagay doon kung yung details na kung saan siya napupunta. So alam niya lahat yun. Pero dapat nga, yung goal, maganda yun, na for yung ngayon, kung ano yung, dapat may isa kayong goal. Kung ano ba? At saka dapat kayo, nag-agree kayo doon. Correct. Oo. Especially kunwari, yun nga, yung couple, husband and wife. Na para ba saan yun? And para magbigyan din ng parang mas importance na, kasi ang hirap ang magkalayo kayo, yung distance nyo, tapos, well, maganda na nga, kasi ang communication, di ba, parang video call, ang bilis na lang. Sa akin naman, yung mga families na naiiwan dito sa Philippines ng mga OFWs, sana mag-give back din. What do I mean by that? Meron akong another story. Okay. Meron siyang, yung OFW, mother. Meron siyang 3 kids dito. Yung 3 kids niya, nag-aaral yon. So, may private school.
Now, nung nakagraduate na yung bunso, it's their time to give back to their mother. Alam niyo kung anong ginawa? Sabi ngayon nung panganay, "Ma, magstay ka na dito kasi wala ka nang papapag-aralin pa." Oh, Kumbaga, diba? pahinga na siya. It's our time to give back to you. Correct. Doon yung lahat ng effort mo at pagod mo, it's time for you to stay in the Philippines and live with us and be a mother. O, di ba? Nakakayak yung story. Oo, no? Napansin ko nga. Oh. So, yun naman. So, alam mo yun, It's yung never kasi too para late, hindi rin diba? naman sayang yung effort ng mga OFWs kasi sobrang Pero nakakapagod totoo din naman talaga. Kasi merong mga umaalis na, alam mo yun, na medyo bata pa sila. Di ba? Pagbalik nila, parang nasa late, ano na sila. Tsaka yung time kasi na nasayang. Hindi mo na mababalik yun. Oo, yun. Yung time. And Diba? minsan, iniisip din kasi, or hindi napapansin ng family na nandito. Okay, nagpapadala. Yung hard work. Monthly, nagpapadala monthly. Para ang nangyayari kasi, ang nagiging mindset is, meron pa naman ulit next month. Di ba? Meron pa ulit next month. May papadala pa ulit next month. Tsaka alam mo kung bakit? Kasi hindi naman nila pinagtrabahuhan yun eh. Oo, Diba? pero, di ba? Parang, Meron, o nga. May ganun ang nangyayari. Meron Siguro ako- yung ibang, iba ganun. May ibang Pero ganun hindi eh. naman Meron akong Hindi naman lahat. naalala. O hindi meron. naman lahat. Meron ah. lang. Pero itong mga kinikwento Stories. namin, may mga relatable stories Oh, kami. yes. Oo. Hindi naman namin gina-generalize. Pero merong mga ganun. Katulad nitong isi-share ko na ano ko kilala, may nakakatanggap siya ng remittance. Yes. Malaki na to ha. Adult na to. Hindi siya nag-work. At ayaw niya mag-work. Okay. Kasi nga, naging may- independent. Naging dependent na siya dun sa nagpapadala sa kanya. Yun yung problem. Yun yung naging problem. So, yun yung naging problem doon, na naging dependent na siya doon sa nagpapadala sa kanya. Na, di ba, hindi magandang ano. Paano kung nawala, naputol yun, yung padala? For some reason. Oo. Paano ka na? Di ba? Tama. Ang hirap nun maka-get over or paano ka babangon kasi biglang naputol. And ang isang scenario pa, napuputol ang remittances because nagkakasakit doon. Tigil trabaho doon. Or, mag-close Diba? down yung company. Oo. So, meron Diba? Diba? May mga ganun. May mga ganyang Tsaka minsan instances. Nangyayari, Nagiging ano rin yan eh, hindi nagiging- prepared yung nandito. Kapag nami-mishandled yung mga remittances ng mga Finances. OFW, nagiging cause yan ng friction ng family. Oo nga. Nagkakaroon ng away, no? Tension. Bakit nga ganun, no? Parang sobrang sensitive yung topic about money when it comes to ganyan, mga sa family or mga padala ng OFW. 'Di ba? Parang Hindi kasi hindi tayo- masyadong napapag-usapan. Sa totoo lang kasi hindi natin kultura yung hindi tayo open-minded pagdating sa ganyan. And also, ang Pinoys, hindi tayo masyadong nagdudwell into negativity. Oo, sa ano lang, Kasi happy kahit na lang. binabaha ganun. na, Oo. di ba? O, happy, Nakasmile di ba? pa Mga din. happy people ang Oo, mga kahit Pinoy. nahihirapan na. Yes, kahit nahihirapan, laban lang ng laban, di ba? Tsaka di ba lagi So, sinasabi na na parang kikitain ko pa yan, ano pa naman parang may next time pa. Well, may next time, diba? Pero yun nga, the question is, what if wala na next time? Or it will take time para dun sa yung next time na yun. Makarecover. Na makarecover ulit. Or magkaroon ulit ng next na remittance, no? So, ang dami nating mga na-share, no? Yes. Pero ano yung sa tingin nyo na pwede nyong tips or takeaways for the OFWs and their families when it comes to handling yung kinikita nila or yung finances nila? Ano? Open communication. Yeah. Sige. Go Yan. ahead. Ikaw. For me, yun lang. Kasi, yun yung important. Open communication. Na pag-usapan kung saan dapat mapunta yung bawat pisong pinapadala ng OFW. Oo. Hindi pwedeng binigay lang, okay na. Bahala na kayo. Bahala na kayo, Parang ganun. mag-budget niyan. Hindi. Kumbaga, tulungan sila. Sa akin, sana both ways, ma-realize nila mag-save. Both for their future
si OFW na nasa ibang bansa, sana makapag-save siya para sa sarili niya. Diba? Yun din yung isa. Oo, Wag niyang kakalimutan diba? yung sarili niya. Oo, yun. Sana, 'di ba? Ganon. Tapos yung family niya na naiwan dito, sana somehow meron din silang mai-save na konti, para alam mo yun, when it comes to emergencies, 'di ba? Para meron din para both ways. Okay. Pag dumating yung mga challenges in life. Naalala ko tuloy yung yung sa akin naman, yung parang ganun din. Kasi yung brother ko naging OFW din, no? So siya, kasi single lang naman siya. So sabi ko, sayang naman, kunwari, kung travel siya ng travel or spend niya, kung then wala siyang nasa-save. So talagang in-encourage ko siya na magkaroon ng Insuravest. So kaya yun, may ilang policy siya para may investment siya. Yes. Diba? Para meron siyang retirement fund. Kumikita yung ano. So ngayon, sabi ko, para na-appreciate niya ngayon. So, Talaga? Oo. Ngayon? Kasi sabi niya, Kasi kunwari nakita niya na yung nagsisave pan-value. siya. Kumikita. Oo. Kasi Nakita sabi mo niya, yung kita. kasi sabi niya, alam mo, actually, ito siniset aside ko yung binibigay niya daw. Parang ito ni talagang pinaka-savings ko. Kaya, kumbaga, na-oblige siya na na ituloy kasi 'di ba auto-debit yun eh. So, iba-budget na lang niya ngayon yung matitira. Yung matitira. Oo. So, kunwari yung certain amount, naka-allot na yun for the retirement fund. Yung para sa kanya. Diba? Yun. And also, syempre, yun nga, yung may mga critical illness benefits and all. So, yun. Kaya yun sa mga clients ko din, yun yung sinasabi ko. The important is magkaroon kayo makapag-start kayo ng insurance. Yes. Kaya yun yung, dyan nag-a-apply yung sinasabi ni Chinkitan, di ba? Yung save first before ka gumastos. Yung income mo minus savings equals expense. Yeah. Oo. Diyan nag-a-apply yun eh. Kasi yung income mo, automatic i-deduct ni ng plan mo, ng policy mo. Tapos pagkakasahin mo na may natira. Di ba? So, na hindi mo namamalayan. Yeah. Kaya maganda. Nakakaipon siya. Correct, na nakakaipon ka na pala. Yeah. Tama. Yes. So marami tayong napag-usapan ngayon. So, Sana dapat ipon ng OFW para sa sarili niya, tsaka nung para sa family naman. Ma-handle properly. Ma-handle And sa- properly. yung- Correct. Tama. So, we encourage yung mga ating OFWs na to set a meeting, financial meeting with your family this week or kung kailan kayo available. Not just to talk about expenses, but also about your dreams. 'Di ba? Kung ano yung goals ninyo as a family. Para makatulong din sa future kung ano yung mga gusto nyong marating or gusto nyong ma-achieve. Correct. Yan. Ganda nun. Oh, 'di ba? Naiyak ka. Basta saludo kami sa mga OFWs natin. Tama. Yes, na sobrang Kasi grabe sipag. yung hard work. And Yun na, sacrifices. Diba? Correct. Pagod ka na, malungkot ka pa. Diba? At saka sobrang laking tulong nila sa Ekonomiya. Ekonomiya. Yes, ekonomiya ng Pilipinas. Na napupunta sa bulsa ng iba. Yun na Ano ba yun? Ibang topic ata. Ibang topic ata. Yan. And with that, beyond insurance, Beyond the office. beyond the code. Yes. Bye. Bye. Thank you.